As to unmute po. Yan. Good evening, Brother Larry. Hello, good evening. Ano po yung ating katanungan? Ano lang Brad, yung tatanong ko lang kung ano yung tinatawag na luma at bagong tipan? Okay, magandang katanungan. Ano yung tinatawag na luma at bagong tipan? Bagong tipan. Yes, Brother Tata Rosal. Ano daw yung tinatawag na luma at bagong tipan? Tandaan po natin, no? Kaya nga lumang tipan, bago tipan. So, ibig sabihin, the testament, pag sinabi mong testamento, marami pong ano yan, yung mga utos ng Diyos noon, kaya nga may mga binago na po, no? Not including the moral, yung pagpapakabanal, iba po yun, nag-stay po yun, no? So may mga bagong tipan na binigay from Old Testament, kung maalala nyo. Una, ang mga tipan noon, kung maalala mo, no, ang pakikipagtipan mo sa Diyos, kailangan marami po 'yan eh. Kung yung sa kung maalala nyo, paghandog pa lang sa kasalanan noon, maghahandog sila mga hayop, no? Tapos ibibisik yung dugo, pupunta ka sa pare, mag-aalay ka. So during that time, mga example lang yan, kung gusto mo mapatawad sa kasalanan, maghandog ka, no? And then sa mga maliligtas naman, no, circumcise, nagpapatuli. And then pagdating, mga sample lang po yun, marami pong tipan kasi yan, kapatid. So pagdating kay Jesus naman, ayan, binago na po yan, kaya New Testament, no? Ito na mga bagong batas na ating Panginoon Jesus. Kaya nga sabi niya, no, isa-summarize na lang natin. Sabi niya, noon, very ano lang eh. Sabi niya, noon sinasabi ko, sabi ng ating Panginoong Jesus, no, huwag kang mangangalunya. No? So, pero pagdating sa kanya, ano sabi niya? Aba, hindi ka lang, tumitingin ka pa lang, nangangalunya ka na. So, in other words, dinagdagan niya ng mas mahigpit. Bakit? Kasi nagkatawan tao si Jesus during that time. And then, yung tinatawag nating exact na nagsabi rin ng ating Panginoong Jesus dun sa mismong bagong tipan. Unang Korinto nga po, chapter 11, bro, si Jesus na at ang mga turo niya. Chapter 11 nga po, bro Romel. Verse? Dito po tayo sa 23. Okay. Ito po yung ating mabasa sa unang... Yes. Okay, unang Korinto 11:23. Ito. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y kanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. 25 po. Ayan, kung ano ba yung sinabi niya yun. Hanggang ngayon, ginagawa natin. Bagong tipan na po yan. Tuloy 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. In other words, during that time, si Yahweh, no, ang Diyos Ama, nakasama niya si Jesus, hindi pa nire-reveal na mayroon pala siyang anak, no? So, ang pagkakalam nga ng mga Hudyo during that time, mga batas, hanggang ngayon po, ayaw maniwala sa Mesiyas, kay Jesus na anak siya ng Diyos. Kasi paniniwala nila, mga bagong yung lumang tipan lang. Kaya hanggang ngayon, bawal ang baboy, bawal ang ganito, dapat magpatuli sila. Lahat po yun, mga lumang tipan pa. So, malinaw po sinabi ni Jesus, no, siya na yung bagong tipan. Ito ang bagong tipan. Ako na yun. So, in other words, pag sinabing bagong tipan, yun na yung mga bagong utos na sa kanya na tayo maniwala. Kaya nga sabi niya, ang daan, no, akong katotohanan, no. Walang makakapagpunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kasi siya nga yung bagong tipan at ang mahirap dito sa mga puro Hudyo pa, may ibang sekta, 'di ba? Imaginein mo may
Judaism pa daw, na Kristyanong Judaism, kung ano pinagsasabi is, yung mga ibang sekta naman, puro lumang tipan pa, pero sabi Kristiyano sila. Paano mangyari yun? Sabi nga ni Jesus, bagong tipan eh. Pero ang mga sinusunod ng mga ibang sekta, puro lumang tipan, bawal pa rin ang baboy. So you can see the difference po. Yun po yung sinasabi ng old to new. That's the big difference po. At malinaw nga, no, sa John chapter 12 verse 48 nga po. Hindi na yung Old Testament, batas ng Diyos kay Moises, no? Old Testament po. New Testament, maliwanag ang sabi ni Jesus. Kaya mahirap po, no, yung mga ayaw kay Jesus. Sa paghukom, napakalinaw nito. John chapter 12:48 po. Ito po, delikado sila rito eh. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Nako, ayan. Ay, ano daw ang alin ang salitang hahatol sa kanila? Ang salita ni ng Panginoong Hesus. Jesus na. So pagka sinabi ng Moises, wala na yun. Patay tayo dyan. Kaya nga doon nagkakaproblema eh. Sa huling araw, salita ni Jesus, hindi sorry sa mga Muslim, hindi salita ni Prophet Muhammad. Napakalinaw po niyan. Hindi salita ni Ellen G. White. So, hindi salita ni Moises po. Malinaw po ang sinabi na ni Panginoon Jesus, siya yung bagong tipan at ang mga salita niya ang maghahatol sa atin sa huling araw. Po, maraming salamat. Yan. Maraming salamat po, no, kapatid na Angel sa pagsagot. Brother Larry, do you have any clarification, follow-up question? Meron. Okay, go ahead. Dito ba sa may 11, 23, 24, 25 ng unang Korinto, mayroon bang binabanggit dito na si Kristo ang bagong tipan? Okay. Categorical yung pagtatanong, meron bang binabanggit na si Kristo yung bagong tipan? At if you listen po kanina, meron po tayo ditong nabasa in the verse, I think in the verse 28 po. Babasahin ko na lang po muli ito po, sinasabi dito. Matapos maghapunan, ito ay refer sa sinabi ni San Pablo na teaching na nakuha niya. Ang nagsasabi diyan na matapos maghapunan si San Pablo, no, dumampot din siya ng kopa at sinabi. Ang magsasabi nito ay, si San Pablo dito ay in persona Christi na. Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos. Yan ay word coming from the mouth of Jesus Christ that is according to Saint Paul na kinote niya, no, in 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Kaya klaro po, si Kristo daw po ito yung sinasabi. At saka Bro Romel. Go ahead, kapatid. Dagdag na lang ako, no. When we say katipan kasi, kapatid, pakikipagsundo yan ng Diyos. No, kung ayon nga doon sa libro na nabasa ko, yung when we say tipan or covenant, does not mean na parang yung sinabi doon sa nabasa ko. Pero it signify, kapatid, na kasunduan between ng Diyos na pumili ng tao at between sa tao na pinili ng Diyos. So mayroon siyang connection sa relasyon na ikaw or kayo bilang bayan ng Diyos na pinili niya, kailangang sundin niyo ang kanyang tipan. Ibig sabihin, yung nakapaloob sa tipan na yun, ano yun? Utos. Okay? Hindi, pwede makasabat. Sige bro. Sige. Ano bang concern mo? Yung tanong ko, kung may nakalagay dyan na si Kristo ang bagong tipan, kasi kaya nga, para maunawaan natin, bro. Hindi kasi iba kasi wait lang. Gusto ko ipaliwanag sa iyo na dandahan para maunawaan mo.
ano ba yung tipan? Tao ba yon? Persona ba yon? Ano ba yung tipan? O yun nga ang tanong ko eh. Exegetically, pag mag-aaral ka, yun ay kasunduan, covenant. When we say covenant, ano ba yung covenant sa'yo? Persona or bagay? Tanungin kita muna, bro. When we say covenant, ano ba ang covenant sa'yo? Covenant, kasunduan yan. Sunduan. Ano ba ang kasunduan? Persona or bagay? Hindi magiging persona yung kasunduan. So nasagot mo na. So sa sagot mo, hindi ka na dapat magtanong kung si Kristo ba yan. Okay? So papaturi ko muna yung sagot ko. Okay? Para maunawaan mo ng maigi. Kaya nga may unang tipan at bagong tipan. Yung unang tipan, pumapatungkol yun sa bagong tipan. Yun namang tipan, na yun namang yung huling tipan naman, yun ang ano matawag din, yung nagtuman sa Tagalog. Ano ba yung nagtuman sa Tagalog? Natupad. Tumupad sa lumang tipan. Kasi yung unang tipan, isunulat yun o inihanda yun para sa bagong tipan according sa mga scholars. No, kasi nga, when we say tipan, hindi naman yan tipan lang na it signify the relation of man and God, na yung God umili ng tao at ang tao ay sumunod sa nagpili sa kanya. Kaya para magkaroon sila ng connection, mayroong tinatawag na tipan or covenant, kasunduan between God and man. Ganito kasi explanation ng theology. Kung pag-aaralan mo talaga, hindi yan basta-basta mo na lang na pag sinabing tipan, si Kristo na agad. Hindi ganon. No, kung lalawakan natin ang pag-aaral. So, pagdating sa inyo, may bagong tipan. Bakit? May bagong utos. Ano ba yung bagong utos? Lucas 22:19, Bro Romel, pakibasa nga. Lucas Sa MBB, bro. 22:19. Sa MBB, Okay, sa magandang balita, Biblia, ito po yung ating mababasa. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Patuloy, bro. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Patuloy. Okay, patuloy natin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tanungin kita, kapatid, sino nagsalita dyan? Si Kristo. Sino yung sinabi ng ito? Si Kristo yun o hindi? Ang tipan. Ang saro. Yung saro. Ito ang bagong tipan. So yung ito na yun, ano yun? Bagay o hindi? Saro, di bagay. Bagay yun. Bagay yun, hindi yun ang Kristo. Yun yung kanyang utos na dapat nating bilang Kristiyano ngayon, yun ang ating talimain na dapat gawin. Bakit? Wala naman akong tutol dyan na si Kristo ang talimahin natin eh. Tama naman yun eh. Kasi ang tinatanong ko lang kasi kanina, binasa nyo, wala kang mababasa na si Kristo ang bagong tipan. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Hindi naman si Kristo, hindi si Kristo ang bagong tipan. Kaya nga, in-explain ko na sa iyo, bro, na yung tipan, exegetically, makinig ka muna. Explain mo. Kaya nga, ganito lang. Wala sa nakasulat eh. Kasi kung sandali lang. Sandali lang po, Bro John Ray, sandali lang po, Bro Larry, kasi medyo nagbabatin-batin po tayo, medyo hindi magandang pakinggan. Brother Larry, matanong po kita, katoliko ka po ba? Hindi. Okay, ano po yung religion mo? MCGI. Okay, don't worry kapatid, you are so very welcome and thank you so much that you are here now. So we're so very glad na bisita ka namin ngayon. Brother Larry, meron lang ko kasi ika-clarify kasi
dito, gumamit tayo ng look, if you see the verse, pwede pong matingnan mo rin. Babasahin kong muli brother. Ang sinasabi diyan, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Okay. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tanong ko po sa iyo, kanino pong dugo ang ibinuhos po para sa tipan na yan? Dugo ni Kristo yan. Okay, thank you. Very Ngayon, clear. Dugo ni Kristo dugo- 'yon. Kung dugo ni Kristo, hindi ba yung kay Kristo yung dugo niya? Oh, dugo niya. Pero O nga, hindi ba kay Kristo ang dugo niya? Oo, kanya. Sa kanya. Ibig sabihin, kasi yung sabi niya, yung hinahawakan niya ang kopa, di ba? Ang kopa. Pero kung titingnan mo, sabi niya, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Di napakalinaw. Pinagtibay yun ng kanyang dugo, di ba? Di napakalinaw. O linaw naman nga. Napakalinaw. Bakit malabo pa sa'yo? Nalilito ako sa kanya. Ano Okay, yung, Brother Jando, ano y- go ahead. ano yung point niya? Ano yung point niya? Wala Brother naman Jando. wala naman Kapatid, nakasulat kapatid. yan, ano? Kapatid. Wala naman nakasulat diyan na si Kristo ang bagong tipan. Kapatid, makinig ka muna. Di ba sinagot na kita kaganina? Pinaliwanag ko na sa iyo Sinagot mo na nga na hindi persona Brother Ano Junre, Hindi nga Brother- persona. Brother Makinig Junre. ka na. Ngayon nga Bro, itong makinig. Wait lang. Ang pangunawa Makinig kami sa'yo. nagiging persona Sa So, tanong, nakinig kami sa iyong tanong. Makinig ka muna sa sagot ko. Okay? wait lang muna. nakikinig nga ako Brother Junre, saglit lang. Kaya nga pinaliwanag ko sa iyo kaganina. Brother Junre, Ano ang saglit lang Bio. Ano ang paliwanag ng mga eskolar? Kasi wala tayong karapatan magpaliwanag sa kung ano nakasulat sa Biblia. Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Ano bang explanation ng mga eskolar pagdating sa tipan? Ano ba ang paliwanag ng mga eskolar? Diyan ka mag-focus. Brother Kaya sabi ko Junre, sa iyo, accordingly, Bakit? theologically, makinig ka nga lang kasi muna. Kumandar na naman yung pagkasuryano mo Makinig ka ba? Kasi nakinig kami kaganina. Pinaliwanag ko sa iyo kaganina ano yung tipan. Mas marami kayo sinabi. Ako nakikinig sa inyo. Pero programa namin to, nagtanong ka lang, hindi ka nakipagdebate. Matuto kang makinig. Nagtanong ka Okay. Okay, bro Wendell. Kanina, ang haba ng pakikinig ko. Ang haba. Lare, willing ba siya makipagdebate sa ngalan sa kanilang sikta? Oh. Schedule nyo lang bro. Schedule nyo. Baka humaba. Marami pang magtatanong kung ano. Schedule nyo na lang. Hindi, Yun na ito lang nga, natin. ito nga tanong ko, hindi niyo masagot ng maayos, tapos magkikipagdebate pa kayo. Wait lang. Schedule na lang natin. Ah. Dahil hindi ka maayos kasing makiusap, no? Anong hindi Sige, sige. maayos? Ako ang magtanong sa iyo ngayon. Maayos ako makipag-usap. Ikaw Sige. tatanong. Ako ang magtanong sa iyo ngayon. Programa nyo yan, ako dapat magtatanong. Mr. Talibong, itong binabasa nila. Sandali lang. Dahil sabi mo, si Kristo ay hindi ang bagong tipan. Saan mabasa sa talata na si Kristo ay hindi ang bagong tipan? O ito ang sinasabi dito, linaw. At gayon din naman, Hindi. Ang tanong ko, saan mabasa sa Biblia na si Kristo ay hindi bagong tipan? Dito nga Kayo Basahin mo, bro. Saan? Basahin mo, bro. Basahin mo. Kayo lang nagsabi na si Kristo ay bagong tipan. Hahanapin ko yan sa inyo. Ang tanong ko malinaw. Di, ako Saan mabasa sa talata sa Biblia si Kristo hindi ang bagong tipan? Ako nagtatanong. Sinabi niyo kasi, huwag kang programa matakot. sabi niyo programa niyo. Brother Larry, kinaklaro lang naman. Sagutin mo. Takot ka nga Naririnig ba ako? Programa niyo. Sagot no. Programa ninyo, hindi ko programa yan. Ako Naiingayan ako sa kanya. Ibigay na lang sa iba, Brad Jando. Naiingayan ako sa kanya. So, hindi ka naririnig, Brother Larry, kasi kanina pa ako, request ng makinig muna kayo. Hindi ka nakikinig. Ingay ka ng ingay dyan. Wait lang. Okay, ha?
ano ba talaga ano ba talaga to siya? Ang tindig niya, hindi si Kristo ang bagong tipan. Yung ba, Brother Wendell? Yes. Nagtanong siya at sa kanyang sa aking pakikinig, yung tanong niya parang nakipagdebate. Kaya nga sabi niya programa ninyo ito. Di kung pumasok ka sa programang ito na gustong makipagdebate dahil dami pang magtanong, gawin na lang nating schedule. Okay, ganito yan, no? Kahit programa natin ito, Brother Larry, kahit programa namin ito, pwede ka namang tanungin for clarification. Gaya nung nangyari kay Soriano, nung tinanong siya ng ministro, kung hindi beso-beso ang banal na halik, ano ang banal na halik? Sabi ni Soriano, bakit? Naninindigan ka ba talaga ang beso-beso banal na halik? Hindi ba? Nagtanong din siya sa may mga pagkakataon na si Soriano mismo nung tatanong sa kanyang mga taga-tanong, kahit programa niya ang dating daan. Ang nangyari kasi, Bro Jando, ang taong ito, nililito niya kasi yung tanong niya. Una, tinanong Ano ba talaga niya, tanong? ano ang kaibahan ng lumang tipan at bagong tipan? Sinagot siya ni Bro Angel. Nagpaluap siya ng question. Ito bang tipan na to ay hindi si Kristo? So pinaluapan ko rin. Exegetically, pag sinabi exegetically, kung ano talaga yung time na sinabi yan, ano ba yung punto? No, kung pag-aaralan natin yung talagang Bible, no, through sa mga scholar. O kaya pinaintindi ko na exegetically, pag sinabing tipan, hindi yan persona. Sumagot ka sa hindi yan persona. O tapos ba't magsagot siya na si Kristo yun? Di ba sinabi si Kristo? Pero ang intention ni Kristo nung sinabi na yung ang tipan, ang bagay na ito, ano ba yung bagay na ito? Di ba Wait yung lang. dugo ni Kristo? Brother Junre, wait lang. Ano ba talaga paninindigan niya? Si Kristo ang bagong tipan o hindi si Kristo ang bagong Hindi. tipan? Parang dinidistort niya yung ating aral na yung katawan at yung ustiya natin na may laman at dugo ay Kristo yon. Yun ang nakuha ko sa kanya. Kaya gusto niyang kung sa baga i-distort niya or sirain niya yung paniniwala natin na yung body and blood of o yung Holy Eucharist natin ay si Kristo yon. Kaya doon siya nag-umpisa sa tanong na tipan. Since walang mababasa na yung tipan ay si Kristo, o doon siya humugot ng panlilito. O kaya nga, tinarify ko exegetically, ang tipan hindi yan persona kasi tipan nga eh. Brother Junre, di ko talaga magets. Ano ang gusto niyang ipalitaw na yung kopa, yun ang bagong tipan at yung kopa, yung dugo ni Kristo, hindi si Kristo. Yun ba point niya? Wala siyang gustong ipalitaw. Gusto lang niyang lituin ang mga nanonood. Kaya nga, tricky. Nagtanong siya sa tipan. Tipan ang tanong pero pagdating niya sa tipan, dumirig ka siya sa Kristo kung si Kristo ba yung tipan. So, ang tindig niya, si Kristo, hindi ang bagong tipan. Wala daw mababasa na si Kristo ang tipan. Walang mababasa na si Kristo ang bagong tipan, sabi niya. Oo. In which, ang tanong niya is tipan lang, ano ang diferensya ng lumang tipan ng Brother Larry, paki-unmute, Brother Larry, may kaklaruhin lang ako sa iyo. Paki-unmute mo na, Brother Larry. Si Kristo hindi ang bagong tipan, yun ang tindig mo. So para sa iyo, ano ang bagong tipan? Babasahin ko Hindi, ano bro, sagutin mo muna bro, ano ang bagong tipan para sa iyo? Yung kautusan niya. Yun ang bagong tipan sa kanya bro, yung kautusan niya. Babasa lang muna ako talata bro. Wala kayong mababasa na si Kristo ang bagong tipan kahit saan. Babasa muna ako bro. Wait lang ha. Babasa muna ako talata. Ginagamit to ni Soriano eh. Ito sabi dito. Ngayon, ito sa tayo sa ang dating Biblia. Sabi ganito, sabihin ninyo sa akin, kayong nasisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan. Hindi ba ganyan naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay may laman talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito ay 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai.
na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak. Magbiglang umawit at umiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak na pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo mga kapatid tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Datapwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ayon dito, yung babaeng malaya, yun ang pangako na darating na galing sa langit. Hindi ba si Kristo yan? Wala naman akong tutol dyan kasi dalawang babae na binabanggit dyan. Ayan talinghaga. Yun nga, yung Talinghaga bagong yan. tipan bro, yung bagong Talinghaga tipan dito na tinutukoy na bababang mula sa langit, yung pangako dito na bagong tipan na galing sa langit, hindi ba si Kristo to? Wala kang mababasa niyan na si Kristo bagong tipan. Eh sino yung sinasabi pangako dito bro na na siyang ina natin? Sino to? Sinong bagong tipan na to? Nabababa mula sa langit? Sino ba yung ina natin? Hindi yung iglesia na ina natin. Hindi. Nasa langit. Sino Hindi yung si bagong Kristo yan. tipan na ipinangako na siyang magbababa mula sa langit? Sino yun? Yung bababa mula sa langit na bagong tipan na ipinangako, sino yun? Ang bagong tipan nga, yung dalawang babae na binabanggit diyan, babaeng malaya at babaeng alipin. Yung sinasabing babaeng alipin, yung Israel. Israel ngayon. Yung isang babae diyan, yun ang babaeng malaya. Yun ang iglesia na nasa langit na ina ng mga Kristiyano. So itong iglesia na ito yung bababa mula sa langit. Ito yung yung bagong tipan ng iglesia. Hindi naman literal na na bababa yan na yung iglesia eh. Nasa langit yan, nasa langit na. Ipinangako nga. Ang dito, ang issue kasi dito, ang linaw naman nakasulat sa 11:25 na ang sarong ito, iba kasi yung sarong ito, iba yung dugo, iba yung sinasabi ni Kristo. Iba yan. Ito yan bro, paliwanag ko bro. Ang babaeng tinutukoy dito, mga asawa ni Abraham, ginawang talinghaga, parang analogy ba? Ginawang analogy. Alam ko naman yun. Ginawang analogy, hindi ito literal na, hindi ito babaeng iglesia. Hindi yan babaeng iglesia. Yung babae dito, mga asawa to ni Abraham na ginamit bilang analogy para makilala ang pinagkaiba ng bagong tipan at ng lumang tipan. Ang lumang tipan, yun yung galang binigay doon sa bukid ng Sinai. Yung bagong tipan, yung bababa mula sa langit. Hindi babae yung kautusan sa bukid ng Sinai. Hindi iglesia yun. Yun ay tipan. Yun ang tipan na binigay sa Sinai. At yung ikalawang tipan naman, yung bagong tipan, bababa mula sa langit. Kung yung lumang tipan binigay doon sa Sinai at yung bagong tipan bababa mula sa langit, sino yung bagong tipan na bababa mula sa langit? Yun ang tanong. Sino ang bagong tipan? Ulitin mo, basahin mo nga ulit. Hindi. Ang babae dito, mga asawa to ni Abraham na ginamit bilang analogy para malaman ang pinagkaiba ng bagong tipan at ng lumang tipan. Yung lumang tipan dito, yung binigay doon sa Sinai. Yung bagong tipan, yun ang ibababa mula sa langit. Ang tanong, sino yung bumaba mula sa langit na siyang bagong tipan? Sino yun?
Dali lang ha. Sana ba yung binabasa mo dyan? Galatia 4, 21 to 31. Galacia. Ginamit to ni Soriano, ito'y pinaliwanag ni Soriano eh. Alala ko to, pinaliwanag ni Soriano eh. Sige, ang gagamitin ko ngayon sa iyo, ang ideya mismo ni Soriano, gagamitin ko sa iyo mismo. Tama yung paliwanag niya. Wala nang tutol doon. Sino ang bumaba mula sa langit na siyang bagong tipan? Sino? Yung sinasabi mo kanina na Hindi, yung sagot bro, sino yung bumabang mula sa langit? Dali lang. Yung sinasabi mo kanina na mga asawa ni Abraham, tama yon. Pero yun may talinghaga yon na ang babaeng malaya doon, yun ay ang Jerusalem na nasa itaas na siyang ina ng mga Kristiyano. Yun. So ang Jerusalem ang bagong tipan? Ay, hindi ba sa ano yan, observation lang yan. Hindi, dalawa to eh. Yung isa, yung lumang tipan, yung binigay sa Sinai, tama? Ito, didiretso ko ng basa. Ang mga bagay na ito ay may labang talinghaga. Sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ngayon, ang isa'y mula sa bundok na Sinai bundok ano yun? na Sinai. Ano yung tipan na yun? Na nanganganak na mga anak na pagkalipin na ito ay si Agar. Anong tipan yun bro? Anong tipan yung galing sa bukid ng Sinai? Anong tipan yun? Yun ang luma. Ano nga tipan yung binigay sa Sinai? Tatanong mo pa kung anong tipan. Ano? Yun nga ang luma eh. Based sa paliwanag ni Eli Soriano, ano yung tipan na binigay sa Sinai? Yung kasunduan. Ano yun? Ano kasunduan yun? Ano kasunduan yun? Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. Ano nga tipan yun? Katulad ng Jerusalem ngayon. Hindi. Hindi bro. Ano yung tipan na yun bro? Yung galing sa bukid ng Sinai bro? Based sa paliwanag ni Eli Soriano. Based sa paliwanag ni Eli Soriano, kung talagang MCGI ka, ano ang tipan na binigay doon sa Sinai? Nako, maano na yan. Lumayo na tayo eh. Itong bagong tipan nato yung nag-uusap. Yun nga, lumang tipan tsaka bagong tipan, di ba? Ano yung lumang tipan? Bro Jundo, ganito yan. Kung sasakyan ko yung tatanggapin ko yung paliwanag ninyo dyan, hindi. Yung bagong tipan, sa bagong tipan, kung ang bagong tipan ay si Kristo, lumalabas na ang lumang tipan si Moises. Ano si Moises? Ganun ang ganun ang... Kaya nga pinaliwanag ko dito. Ito bro, Brother John Ray, wait lang. Brother John Ray, wait lang. Brother John Ray. Ganun talaga bro. Bro, kaya nga pinaliwanag ko sa iyo. Pinaliwanag ko na... Makinig ka muna bro. Hindi porkit pinaliwanag mo, paniniwalaan na kita. Brother John Ray, wait lang. Paniniwalaan mo ako. Brother John Ray. Makinig ka muna ba para hindi ba nagsasapawan? Ba't sa akin hindi ka nakikinig ka naman kay Jando? Brother John Ray, wait lang. Pinakinggan na kita kanina eh. Ganito yan Brother Larry. Ang resulta kasi bro Jando, ang resulta kapag papasukin natin ang kanyang tanong na kung sabaga i-entertain natin yung kanyang paliwanag na yung tipan ay si Kristo, lalabas talaga na yung lumang tipan si Moises. Kaya nga pinaliwanag ko sa kanya, exegetically, ang tipan hindi yan persona. Sinabi ko yan kanina hindi yan persona. Kaya nga hindi persona. Kaya pinat ka yan eh. Ikaw lang ang naglagay. Ikaw ang naglagay ng ano dyan. Kung pinatapos mo sana ako kanina, naunawaan mo na. Alam ko na. Anong naunawan? Ang haba ng paliwanag mo. Siyempre, ganun talaga yan. Kasi, hindi naman ang pagbabasa ng Biblia bro, hindi mo yan makukuha sa 5 minuto lang. Gumamit nga ako ng... Bro Wendell. Ito dahil lagpas na to sa oras, bukas itong si Larry, mas mabuti na mapasok to ng maaga, no? Alas 8. Tama siya sa ating programa ito, pero sa kanyang paraan ng pagtatanong, parang makipag-debate kasi, no? So kung nagtanong ka, edi makinig ka dapat. Ito lang, Brad Jando, dahil lagbas na tayo, bukas, papasokin yan ng maaga.
Sige, ganito na lang. Brother Larry, bukas ng alas 8, maaga kami. Mas maganda Alas 7, kung bro. Diyan doon, alas 7 kasi may blessing bukas eh. alas 7 may blessing. Alas 7 tayo bukas? Or 7:30, ikaw. Hindi, asagahan lang ng kunti. Sa mga ko, sino papasok ng alas 7? Si Brother 7:30 Wendell, kasi papasok yan 7:30 na mga lang. alas 9 na malapit. Sige, alas 8 na lang. Dito na lang. Bukas ng gabi, dahil mayroong sacramental blessing, siya lang muna paritin natin si Brother Larry. Wala munang tanong mula sa iba. Brother Larry, saan mo nakuha yung Zoom link para makapasok ka? Sa inyo, Sa page namin, sa Facebook page mismo? dito sa YouTube. Wala kang Facebook, bro, para ma-direct ko sa iyo ang bukas, ang Zoom link para bukas kasi specifically sa YouTube hindi kami naglalabas ng Zoom link dahil pag nakita yan ng mga Indiano, papasok sila, papakita ng mga kalaswaan. Kaya Hindi. hindi kami naglalagay. Hindi, totoo. Yung kasi, nakikita ko sa kuan nyo tinisting ko lang i-click. Hindi ko naman alam na makakapasok ako dyan Meron kang Try ko lang. Facebook, bro, na pwede kong i-direct sa iyo ang Zoom link dahil baka bukas walang maglalagay sa comment section. Yung Larry Silva. Larry Silva. Wait lang. Huwag ka munang dyan. Anuhin ko muna to. Larry Silva. Tanungin mo muna kung pwede siya bukas. Yun nga. Wait lang. Larry Silva. Ano yung profile pic mo, bro? May maraming Larry Silva dito yung may sasakyan? Bibira kung ginagamit kasi So, bihira. na lang. Sa yung na lang. Yung Facebook na lang Yung Facebook na lang, bro. Yun nga. Hindi yung sa'yo. Ako na lang mag-add sa'yo. Hindi mo ko ma-add kasi Facebook page gamit ko. Wala kang sarili? Facebook page ang ginagamit ko. Hindi ko kasi makita ngayon yung yung kuhan ko nag-live tayo, hindi ko makita Ay, okay. Hindi niya makita. Nakalimutan ko yung profile picture dyan kasi bira kung ginagamit yan. Sige, ganito na lang. Paano kita mamaya, pagkatapos ng programa, Bro, bakit ayaw nyo maglabas ng link? Kanina may nakita akong link dyan. hindi kami naglalabas ng link, bro, dahil yung mga Indiano, pag nakita nila yung link, bigla silang papasok, tapos guguluhin yung programa, papakita ng mga kaanong kalaswaan, mga porn, papakita ng ganon. Kaya para maiwasan yung mga ganon na nadidistract yung Bible study, hindi kami naglalagay. Kung meron man nag-comment sa iyo doon sa YouTube comment ng link, siguro bukas hindi na mauulit yon. Kaya ganito, wait lang. Hindi sa comment section ko nakita. Doon yung sa baba mismo ng yung tumatakbo na yung tumatakbo diyan na baba mismo niyan Diyan ko nakita Sa screen ko, hindi ako naglalagay sa screen, bro. Diyan ako nag-click. Wala yan, bro. Wala yan. Sa description ba yung sinasabi niya? Yung tumatakbo, yung baba niyan, baba konti niyan, may nakalagay diyan sa baba. Wala. Banda. Ako ang naglagay niyan tumatakbo. Walang Zoom link nilalagay diyan. Paano ako makakapasok dyan? Hindi ko alam yung nyo. Baka may ka sa YouTube ka talaga nag-search? Di ba live to sa YouTube ngayon? Live sa YouTube. Dito nga ako Kasi yung yung Facebook ko na Larry Silva, bihira kong gagamitin yun. Okay. Dito ko lang nakita. Di ko maalam na tinesting ko lang yun Tinesting ko lang. Ganito na lang, bro. Mamaya, mag-message ka sa akin mamaya.